Sinayang ko ang 4 na taon ng buhay ko sa kolehiyo para sa isang art history degree. Pagkatapos ng lahat, ang nakuha ko lang ay isang walang kwentang diploma at sandamakmak na bayarin. 2 taon na akong naghahanap ng trabaho, pero lahat ng sinubukan ko, palpak. Sa huli, napilitan akong magtrabaho sa isang supermarket. Pero dahil sa kakarampot na sahod, halos isang kahig, isang tuko lang ako. Dumating ang panahon na nagkapatong-patong na ang utang ko sa credit card, at alam kong kailangan kong kumilos bago pa tuluyang malubog sa utang. Naalala ko ang ilang kaklase ko noon sa kolehiyo, mga nag-drop out pero biglang umasenso. Alam kong may tinatago silang sekreto. Nalaman kong naging cam girls sila. Noong una, hinusgahan ko sila, pero sa sitwasyon ko ngayon, parang gusto kong isaalang-alang ang ideyang ito. Nagsimula akong mag-research. Habang lumalalim ako sa mundo ng camwork, na-realize kong hindi ko kayang ipakita ang sarili ko sa internet ng ganoon. Pero bago ko tuluyang talikuran ang ideyang ito, may nakita akong kakaibang patalastas. Camgirl ka ba na naghahanap ng magandang kita? Sumali sa Dripping Red Fantasies, ikaw ang magtatakda ng iyong mga patakaran. Ang babaeng nasa ad ay halos balot pa rin ng damit, kaya agad akong naintriga. Sinubukan kong i-click ang link, pero hindi ito ma-access ng regular browser. Lumabas ang mensahe, gamitin ang Tor browser upang buksan ang link. Dito ko naalala ang madilim na mundo ng dark web. Alam kong hindi ito basta-bastang lugar, pero sa desperasyon ko, pinasok ko ito. Sa website ng Dripping Red Fantasies, nakita ko ang kakaibang content, mga babae na hindi nagpapakita ng katawan, bagkus, nagpapadugo ng balat gamit ang karayom o nagbubuhos ng pekeng dugo sa kanilang katawan. Dito ko na-realize, fetish ito ng ilang tao. May tawag dito, hematolenia o blood play fetish. Ito na yon. Perfect. Hindi ko kailangang maghubad, basta dugo lang ang kailangan nilang makita. Hindi naman ako takot sa dugo o karayom, kaya agad akong nag-sign up. Naging matagumpay ako. Sa loob ng ilang buwan, lumaki ang kita ko. Tumigil na ako sa trabaho sa supermarket. Pero isang araw, habang nasa live session ako, isang kakaibang request ang dumating. Gupitin mo ang tiyan mo. Ang nag-request, isang user na may pangalang Bloody Mark. Sinubukan kong huwag pansinin, pero nagbayad siya ng $15,000 para gawin ko ito. Sa loob-loob ko, hindi ko magagawa yon. Pero alam kong hindi na ako makakakita ng ganitong halaga ulit. Sa huli, itinakbo ko ang pera at dinelete ang account ko. Akala ko tapos na ang lahat, hanggang sa isang gabi, natagpuan niya ako. Habang inaayos ko ang pinamili kong groceries, isang malakas na kamay ang pumihil sa leeg ko. Sa harapan ko, si Bloody Mark mismo. Sa wakas, natagpuan din kita, Salbauha. Sabi niya, may hawak na patalim. Sinubukan kong makiusap, sinabing ibabalik ko ang pera, pero tumawa lang siya. Hindi ko na kailangan ang pera. Gusto kong makita kang magdusa. Bigla niyang itinusok ang kutsilyo sa akin. Ramdam ko ang mainit na dugong damaloy sa katawan ko. Habang unti-unting nagdidilim ang paningin ko, sinabi ko sa sarili ko, ito na ang kabayaran sa pagiging sakam ko sa pera. Pero bago tuluyang mawalan ng malay, isang malakas na tunog ang narinig ko, THWACK. Si Gabriel Owen, ang dating manager ko sa supermarket, ang siyang sumagip sa akin. 2 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon. Si Bloody Mark, na ang tunay na pangalan ay Mark Jones, ay nahatulang makulong dahil sa attempted murder. Ako naman ay kinasuhan ng grand theft, pero sa tulong ng abogado ko, 1 taon lang akong pinag-community service. Ngayon, bumalik ako sa supermarket, sa dating trabaho ko. Masaya na ako. Hindi man milyonaryo, pero payapa. Natutunan ko ang isang napakahalagang aral, hindi lahat ng madaming pera ay masaya sa huli. Huwag hayaang sirain ng pera ang buhay mo. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Like, share, at comment sa video na to. Gusto kong marinig ang kwento mo.